sa ating Project Shine, Aral Tarlakenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable Channel 100 na sabayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta na kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Luningning Mendoza Galo, sumasahim papawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa ating most essential learning competency na nakapagpapakita ng tunay na pagmamahal sa ating kapwa. At narito mga anak ang larawan ng ating learners material na ating gagamitin sa ating talakayan sa ESP Baitang 5. Pakibuksan ito sa pahina 167 hanggang 170. Noong nakaraang linggo ay tinalakay ninyo tungkol sa pakikiisa sa mga gawaing nakakatulong sa ating bansa at sa daigdig. Kaya naman nais kong magbalik-aral tayo mga anak sa inyong nakalipas na aralin. Ang aking tanong ay, ano ang iyong magagawa upang maipakita ang pakikiisa upang labanan ang pagkalat ng virus na COVID-19? Kung ang sagot mo anak ay kagaya ng mga nakikita mo sa larawan tulad ng pagsusuot ng face mask at face shield, paghuhugas ng kamay, paggamit ng alcohol at pagpapanatili ng social distancing, kung yan ang ginagawa mo anak, mahusay, sapagkat nakakatulong ka na ng malaki sa iyong kapwa at sa ating bansa upang hindi na kumalat pa ang virus na ito. At yan ang lagi nating tatandaan dahil minsan lang tayo mabuhay kaya dapat nating ingatan ang ating mga sarili. At dahil dyan, nagagalak akong may naintindihan kayo sa inyong nakaraang aralin. Ngayon mga anak, handa ka na bang matutong muli para sa iyong panibagong leksyon? Kaya narito ang aking katanungan. Makinig mabuti. Naranasan mo na bang makagawa ng isang bagay para sa kabutihan ng iyong kapwa? Kung opo ang iyong sagot, great job! At kung nagawa mo na nga ang mga ito mga anak, alam mo ba kung ano ang tawag sa ganitong uri ng pagmamalasakit sa kapwa? At bakit naman natin kailangang gawin ang mga ito? Yan ang mahalagang tanong na dapat nating bigyan ng kasagutan sapagkat sa araw na ito ay ating tatalakayin ang paksa patungkol sa pagpapakita ng tunay na pagmamahal sa ating kapwa. Ang tunay na pagmamahal anak sa kapwa ay ang pagpapakita ng malasakit, pagtulong sa nangangailangan, pagrespeto sa kanilang karapatang pantao at ang pag-akay mo sa kapwa sa matuwid na landas. Ang pagpaparamdam na mahalaga sila ay tanda ng pagmamahal mo para sa iyong kapwa. Ito ay isa sa mga mahalagang utos ng Diyos sa atin, di ba? Ang ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Dahil ang pagmamahal sa kapwa ay nagre-resulta sa mabuting pakikipagkapwa-tao. Lahat naman tayo ay nilalang ng Diyos, di ba? Kaya marapat lamang na tayo ay magmahalan. Unawain at tulungan ang kapwa sa abot ng ating makakaya. At maraming mga paraan kung papaano mo maipapakita sa iba ang tunay na kahulugan ng pagmamahal para sa kapwa. Ngunit, maaaring maging huwad ito kung hindi bukal sa iyong puso at may halong personal na interes. Kaya naman,
dapat kusang loob at walang anumang kondisyon kung gagawa ka ng anumang hakbang para sa iba. Sapagkat ang tunay na pagmamahal, anak, ay nakabase sa motibo ng iyong puso. Ito ay isang katangian na dapat mong taglayin, lalo na ang isang batang tulad mo. Dahil ang pagmamahalan ang siyang sentro ng pagkakaroon ng masaya at kontentong buhay na walang hinahangad na anumang kapalit mula sa iba. Kaya dapat kayong makinig sa ating tatalakayin sapagkat ngayon ay iisa-isahin ko ang iba't ibang kaparaanan kung paano mo maipapakita ang tunay na pagmamahal para sa iyong kapwa. Narito mga anak ang ilan lamang sa mga larawan na kakikitaan nyo ng tunay na pagmamahal para sa iba. Ang unang larawan ay nagpapakita ng pagtulong sa mga nasalanta ng kalamidad. Ang pagtulong sa iba nang walang hinihintay na kapalit ay sumisimbolo sa tunay na pagmamahal sa kapwa. May kasabihan nga na it's better to give than to receive, di ba? Dahil mas masarap sa pakiramdam kung nagbibigay ka kaysa ikaw ang binibigyan. Bukod pa dyan ay mabigat rin sa ating kalooban na makita ang mga taong ito na walang ibang magagawa kundi ang mamalimos ng tulong para sa kanilang pamilya, lalo na ang kanilang mga anak. Kaya habang may pagkakataon, lagi nating alalahanin ang mga taong ito dahil isang paraan lamang yan ng pagpapakita ng tunay na pagmamahal para sa ating kapwa. Ang pangalawang larawan ay paggalang sa paniniwala ng iba. Ito ang isa sa mga karapatang pantao na dapat nating isaalang-alang sapagkat nagpapakita ito ng tunay na pagmamahal dahil inuunawa mo ang kanilang paniniwala. Tandaan mga anak na ang pagkakaroon ng kaibigan ay hindi nakadepende sa kung anong relihiyon siya kabilang. Kaya matutong tanggapin at respetuhin ang uri ng pananampalataya mayroon ang iyong kapwa. Pangatlong larawan ay ang pagdamay sa kapwa, lalo na sa kaibigang nawawalan ng pag-asa. Ano man ang pinagdaraanan ng iyong kapwa o kaibigan, ay dapat handa tayong tumulong o damayan siya. Dahil isang paraan lamang ito ng pagpapakita na minamahal mo sila. Alam niyo ba mga anak na ang paglalaan ng panahon para sa iyong kaibigan upang damayan at palakasin ang kanyang loob sa panahong nawawalan na siya ng pag-asa ay isang napakabuting gawain na dapat mong iparamdam sa kanila? Mahalagang maunawaan mo anak na ang pagkakaibigan ay hindi isang damdamin lamang. Bagkus isang pasya dahil ito ay nangangailangan ng malinaw na hangarin. Ang hangaring tumulong sa kaibigang nawawalan ng pag-asa sa buhay. Ikaw ang magiging instrumento upang maisalba mo ang kanyang buhay. Ikaw anak, nasubukan mo na bang isakripisyo ang iyong oras para sa kaibigang nangangailangan ng iyong panahon? Pang-apat na larawan, nagpapakita ng malasakit sa kapwa, tulad ng pagtulong sa matandang tatawid at pagbibigay ng limos sa pulubi. Maaaring hindi na bago ang mga gawain ito, ngunit mahalagang malaman ninyo na kahit sa simpleng pagtulong sa kapwa, tulad ng nakikita nyo sa larawan, ay isang paraan ng pagmamalasakit na nagpapakita ng tunay na pagmamahal sa ating kapwa. Kaya dapat natin itong tularan upang maging mabuti tayong ehemplo sa ating kapwa. Ang panglimang larawan ay nagpapakita ng pagmamahal sa ating mga magulang. Ito ay isa sa mga utos ng Diyos sa atin, di ba? At maraming mga kaparaanan upang maipakita mo ang pagmamahal mo sa kanila, tulad ng pagmamano, pagsunod sa kanilang utos, pagyakap, at marami pang iba.
Ang pagpapakita ng ganitong pag-uugali mga anak ay nagdudulot ng kaligayahan sa puso ng ating mga magulang. Kaya marapat lamang na sulitin natin ang lahat ng pagkakataon upang maipadama sa kanila na mahalaga sila sa atin. Matutong magpasalamat sa ating mga magulang sapagkat kung wala sila, wala ka ngayon sa iyong kinatatayuan. Kaya naman, kung madalas kang napapalo at napapagalitan dahil sa iyong kakulitan, ay normal lamang yan dahil isang paraan yan ng pagmamahal ng magulang para sa kanilang anak. Kaya mga bata, mahalin natin ang ating mga magulang dahil balang araw ay maiintindihan ninyo na para sa inyo ang kanilang ginagawa. Pang-anim ay ang pag-akay sa kapwa sa matuwid na landas. Kung mahal mo ang iyong kapwa ay aakayin mo siya sa matuwid na landas, di ba? Hindi mo siya hahayaang mapariwara o masira ang buhay. Kung nakikita mo na mali ang kanyang mga ginagawa tulad ng pagkalulong sa bisyo o anumang bagay na alam mong ikakasira ng kanyang kinabukasan, huwag kang matatakot anak na gawin ang tama, ang iwasto ang kanilang maling gawain. Bigyan sila ng payo kung ano ang nararapat na gawin upang sila ay mapabuti. Dahil tayong mga magulang at mga nakatatanda ang mas nakakaalam kung ano ang makakabuti para sa ating mga anak. Sila ang pag-asa ng bayan, di ba? Kaya sawayin natin sila kung kinakailangan sapagkat ito ang magtuturo sa kanila sa tamang landas ng buhay. At lalong mas mainam pa kung aakayin mo rin sila na mapalapit sa ating Panginoon. Dahil ito ang pinakamabisang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa. Ang mamuhay sila ng may takot sa Diyos at may pananampalataya. Ang pangpitong larawan ay ang pagtulong sa kapwa na malinang ang kanilang kakayahan o talento. Ang pagkakaroon mo ng kaalaman upang ibahagi sa kapwa ang paraan upang malinang ang angking talento ng isang bata ay isang kaloob ng Diyos na dapat ipinagpapasalamat, di ba? Kailangan nating ibahagi sa kapwa anumang talento ang kaya mong gawin upang maging inspirasyon ka para sa iba. Kaya napakahalagang tumulong sa kapwa upang paunlarin ang kanilang kakayahan o talento. Sapagkat dito nila mahuhubog na magkaroon sila ng tiwala sa sarili at kanilang malagpasan ang lahat ng kanilang kahina. Huwag nating ipagkait ang ating kaalaman dahil ito ang magiging daan upang maging maganda ang kinabukasan ng mga batang tulad niyo. At ang pangwalong larawan ay pagpapakita ng pagdalaw o pagbisita sa mga taong may sakit o karamdaman. Ang ganitong gawain ay napakabuti lalo na sa mga taong may dinaramdam sa kanilang kalusugan. Ang pagkakaroon ng panahon upang ipadama na sila'y mahalaga ay nagbibigay pag-asa sa kapwa. Sa panahong ito ng kanilang buhay ay mas mararamdaman nila anak na maraming nagmamahal at sumusuporta sa kabila ng kanilang paghihirap sa buhay. Ngayon ang panahon na kailangan nila ng karamay. Kaya mahalagang ipakita ang tunay na pagmamahal para sa ating kapwa. At ang pangsyam ay ang pagmamalasakit sa mga may kapansanan. Madalas na ang nakakarami sa atin ay nakaliligtaang bigyang pansin ang mga taong pinagkaitan ng magandang kapalaran dahil sa kanilang imperpektong katauhan. Ngunit, hindi naman lingid sa atin na may mga taong may kapansanan din na naging matagumpay sa kanilang buhay, di ba? Ngunit, mas marami pa rin sa kanila ang walang maayos na kinabukasan. Kaya dapat silang alalahanin dahil ang pagpapakita ng malasakit sa kanila ay isang paraan ng tunay na pagmamahal sa kapwa.
At napakaswerte natin sapagkat hindi natin nararanasan ang kanilang paghihirap. Kaya mga anak, magigdaan tayo para maging pagpapala sa ibang tao. Ang tunay nga na napakasarap na ikaw ay tumulong sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit, di ba? Maaring tayo ang maging dahilan upang maabot nila ang kanilang inaasam-asam na pangarap sa buhay. Huwag nating ipagkait ang ating panahon at tulong sapagkat hindi naman ito nangangailangan ng malaking halaga. Tulad nga ng nabanggit ko kanina na ang pagtulong ay nagmumula sa Diyos o nagmumula sa ating puso, kaya maaari kang magbigay kung ano lamang ang iyong kayang ibigay. At yan ang ilan lamang sa mga kaparaanan upang maipakita mo ang tunay na pagmamahal para sa iyong kapwa. At bilang isang mabuting bata, mahalagang ipakita mo ang iyong pagmamahal sa iba sa tuwing may pagkakataon, sapagkat ang pagtulong sa iba ay isang biyaya at hindi kalugihan sa ating pagkatao, di ba? Dahil ang pagtulong ay isang oportunidad na hindi dapat pinapalampas. Sabi nga nila, the more you give, the more blessings will come. At tandaan na dapat nating mahalin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating pamilya. Naunawaan ba ang ating leksyon? Kaya thumbs up na sa ating comment section upang malaman ko kung nakakasunod pa rin kayo sa ating tinatalakay. At upang tasahin kung may natutunan ka nga sa ating aralin, narito ang aking tanong. Bakit mahalagang maipakita ang tunay na pagmamahal sa ating kapwa? Kung ang iyong sagot, anak, ay opo, mahalagang maipakita ang tunay na pagmamahal sa kapwa upang maipadama natin na sila ay mahalaga sa kabila ng kanilang nararanasang bigatin sa buhay. Kung yan ang sagot mo, magaling. Dahil dyan, nais kitang palakpakan sa husay mo sa pakikinig ng ating broadcast. Naway nagsilbing inspirasyon ito sa lahat at mahalagang isa-isip mga bata ang mahalagang konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Kaya dapat nating tandaan na ang tunay na pagmamahal sa kapwa ay ang pagpapakita ng malasakit, pagtulong sa nangangailangan at pagrespeto sa karapatang pantao. Pangalawa, kailangang handa tayong tumulong nang walang hinihintay na kapalit. Dahil kusang loob itong ginagawa at bukal sa ating mga puso. Pangatlo na dapat nating tandaan, dapat mahalin ang ating kapwa anuman ang kanilang sitwasyon o kalagayan sa buhay. Kaya kailangang makita ng ibang tao, anak, at maramdaman nila ang tunay na pagmamahal na nagmumula sa ating Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At ang pang-apat ay ang pag-akay sa kapwa sa matuwid na landas, upang hindi mapariwara ang ating mga kabataan. Tayo ang magiging ilaw upang magkaroon sila ng malinaw na kinabukasan. Kaya laging isa-isip na ang paggawa ng mabuti sa anumang paraan ay sumisimbolo sa tunay na pagmamahal sa ating kapwa na dapat ipalaganap sa lahat sa tuwing may panahon at pagkakataon. Dahil isa ito sa mga misyon natin kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. Maliwanag ba, anak? Isang talakayan na naman ang malapit nang matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong partisipasyon sa ating aralin ngayong araw. At ipagpatuloy ang kagandahang asal sapagkat ito ang hakbang tungo sa inyong pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusuli. Sa lahat ng nanonood sa kanilang FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan.
Ihanda naman ang mga panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Narito ang panuto. Basahing mabuti ang sitwasyon sa bawat bilang. Iguhit ang masayang mukha kung nagpapakita ito ng pagmamahal sa kapwa at malungkot na mukha kung hindi. Ang unang bilang, nakita mo ang iyong kaibigan na tulala at nag-iisang nakaupo sa isang sulok. Kaya agad mo siyang kinausap para tanungin kung ano ang kanyang problema. Tama ba ang kanyang ginawa? Ang tamang sagot ay masayang mukha, sapagkat ang pagdamay sa kapwa ay napakahalaga upang maipakita mo ang iyong tunay na pagmamahal. Pangalawang bilang, madalas kang maglaro ng Mobile Legends. Kaya pinagsabihan ka ng iyong magulang na tumulong sa gawaing bahay. Kaya dali-dali kang umalis sa inyo at nagtungo sa kaibigan upang doon ipagpatuloy ang paglalaro. Nais-nais ba ang kanyang hinasal sa kanyang magulang? Kaya ang tamang sagot ay malungkot na mukha, sapagkat ang hindi pagsunod sa utos ng magulang ay hindi ka nais-nais na gawain na nagpapakita ng kawalan ng respeto. Pangatlong bilang, nawalan ng bahay ang inyong kamag-anak na nakatira malapit sa bundok dahil sa pagguho ng lupa. Kaya agad kang nagpadala ng tulong pinansyal para sa kanila. Sang-ayon ka ba sa kanyang ginawang aksyon? Kung ang sagot mo anak ay masayang mukha, magaling! Dahil ang agarang tulong ay nagpapatunay ng malasakit sa kapwa. At yan ang tunay na simbolo ng pagmamahal para sa iba. Ang pang-apat na bilang ay araw ng Sabado, kaya tinawagan mo ang iyong kaibigan na si Ella na samahan ka sa mall. Ngunit tumanggi siya dahil araw iyon ng kanilang pagsamba. Agad kang nagalit at hindi mo na siya kinausap pa. Tama ba ang kanyang ginawa sa kanyang kaibigan? Kung ang sagot mo ay malungkot na mukha, very good! Dahil ang tunay na kaibigan handang umunawa sa paniniwala ng iba sa anumang sitwasyon. At yan ang tunay na pagmamahal para sa ating kapwa. At ang panglimang bilang, nakita mo ang matandang pilay na nahihirapang tumawid sa kalsada. Kaya agad mo siyang inalalayan hanggang sa siya ay makatawid. Tama ba ang ginawa niyang pagmamalasakit? Ang sagot ay masayang mukha. Dahil ang pagkakaroon ng malasakit sa mga may kapansanan ay nagpapakita na mahalaga sila sa kabila ng kanilang kalagayan. Nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot, mga anak? Kaya binabati ko kayong lahat sapagkat natitiyak kong naunawaan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Mula sa akin, tanggapin nyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay may inihandang gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito'y inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali mang kakailanganin nyo ang tulong at gabay ng inyong pamilya at guro, huwag kayong mag-aatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Isang leksyon na naman ang ating natapos at naway nag-enjoy kayo sa pakikinig ng ating broadcast. Kaya panalangin ko na anumang konsepto higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Luningning Mendoza Galo, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. At inaanyayahan kayo na ugalihing manood ng RTV Tarlac Channel 26 at makinig sa inyong talapihitan sa 828 AM
DCTC Radyo Pilipino Tarlac tuwing Lunes at Miyerkules sa ganap na alas 10:30 hanggang alas 10:55 ng umaga para sa ating aralin sa edukasyon sa pagpapakatao kay Tanguma. Hanggang sa muli!